Hi mga mi! Si Boyfie nag-request ng ulam, Bicol Express. Pero ang trip ko kasi ngayon, tahong. Anong gagawin ko? Pero syempre, pag mahal mo, bigayin mo. Eh di Bicol Express na may tahong. Sa totoo lang, first time ko din tong gawin. Pero kasi gusto ko nga kumain ng tahong at gusto ko rin ibigay ang gusto ni Boyfie. Eh, why not? I-twist natin ng Bicol Express. So, si tahong nilinis ko na, tinanggal ko na yung gilid-gilid. Si Bobby nilinis ko na, kaya huwag niyo ako ibabash. At kung paano ako maglinis ng tahong, huwag niyo ako ibash, kanya-kanyang trip lang to. So, pagkatapos na ito, ninako na yung luyang dilaw, sibuyas, bawang. Kung di kayo naglalagay ng luyang dilaw ako, trip ko lang maglagay. So, si tahong, dahil ayoko na overcook, binuhusan ko lang siya ng konting suka para matanggal yung lansa. At the same time, sinabay ko na rin yung mainit na tubig. Pagkatapos niyan, tsaka ko siya tinakpan at nagantay lang ako ng mga 5 minutes. So, habang nag-aantay ka ng 5 minutes, kinuha ko yung Baguio beans, binalawan ko muna, tapos sinanggal ko yung dulo-dulo bago ko siya hiwain. Hindi ko na pinakita kung paano ko siya nahiwa, pero kahit anong klaseng hiwa, basta maliliit, okay na yun. Sa akin, ganito kaliliit lang, okay na, kasi hindi masyado magulian ako, kaya parang hindi niya masyado maramdaman. So, after 5 minutes, chinek ko na yung tahong kung medyo nakabuka na ba, kahit konti. So, okay na. Pwede na natin itong buklatin. Yan, mami, nagsalang na ako ng kawali. Pinahinit ko na yan. Para ma-check mo mainit, ilagay mo yung kamay mo. Ay, Diyos. So, pagkatapos ay ilagay mo yung konting mantika. Yan, konti lang. And then, ilagay mo na kung anong gusto mo unahin. Luya, sibuyas, bawang. Bahala ka na kung anong gusto mo unahin. Huwag tayo mag-away-away dito. Okay? So, sa akin, inuna ko yung turmeric, sabay na yung luya. Pagkatapos no, hinalo-halo ko, sinabay ko na rin yung bawang at saka yung sibuyas. Kapag namoy mo ng mabango na at medyo luto na yung bawang sibuyas natin, pwede mo na ihalo yung baboy. Gisa-gisa mo lang. So, balikan natin tong tahong. So, okay na siya. Madali na siyang buksan. So, ang gagawin natin dito, tatanggalin natin yung kalahating shell. Tapos, kapag nagawa na natin yan lahat, tsaka natin siya itatabi. So, ako kasi medyo nainip ako at nakailang bukas lang ako, ipinagawa ka na lang sa mama ko. Habang nandun ako at pinabantayan ko yung inisang baboy. O, di ba natapasan ng mother ko? Pagkatapos niyan, bumalik na tayo dun sa baboy. Ito na nga, ginisa-gisa ko na siya, medyo nasunog kasi nga, dahil nga nagmamadali ako, kaya pinagkuha ko kay mama yung pagtanggal ng shell sa tahong. Pagkatapos nito, inilagay ko na yung unang gata. Hindi pala, yung pangalawang gata. Ilagay ko na yung pangalawang gata kasi para yun yung pampalambot natin sa baboy. Ilagyan ko na rin siya ng mga isang kutsarang sukang puti. Pagkatapos nito, hintay lang natin siyang kumulo. Nung kumulo na siya, nilagyan ko na siya ng bagong. Huwag kayong mag-alala kasi yung bagong na nilagay ko dito, kisado na. So, timplado na siya, hindi na siya malansa. Kaya okay lang kahit ihuli mo na siya ilagay. Pero nasa sa inyo na rin kung gusto niyong hilaw pa ng bagong ilagay ito or kahit na luto na kung saan mo siya ilalagay, bahala na kayo. Basta ako, diskarte ko, sa huli ko siya nilalagay. Yung ko lang siya na mga siguro isang tsarang kinisang bagoong na. Timpla ko na rin siya, nilagyan ko na siya ng paminta at saka na asin. Nasa sa inyo na rin kung gaano karami lahat nagay nyo. Since meron siyang bagoong, konti asin lang yung nilagay ko dito. Yan, malambot na yung baboy natin. So, pwede na natin nilagay yung tahong. Pagkabus ko ng tahong, isinama ko na rin yung Baguio beans kasi mabilis naman ito maluto eh. Pagkatapos ng Baguio beans, ilagay ko na rin yung unang gata. Haluin mo lang. Pagkatapos, pwede mo na siyang takpan. After 5 minutes, pwede mo nang buksan. Check mo na kung okay na ba. Kung gusto mo bang maraming sabaw o gusto mong pinatuyot. Sa akin kasi gusto ko hindi masyadong tuyot dahil nga mahilig ako sa sarsa o sa sabaw at saka pamparami din yun. Hindi ko rin iniiwa yung siling berte kasi ayaw ng mama ko manghang, ayaw din ng anak ko.
So, buong berde ang nilagay ko dito. So, hinalo-halo ko lang siya. Ayoko siya ma-overcook. Ayoko rin siya matuyo. Kaya ito na. Ito na ang aking Bicol Express with tahong ni Maricar. Enjoy! Sana nagustuhan niyo. See ya!